Hey guys, sa video na to, i-discuss ko sa inyo kung paano ba hindi maging kabado sa mga interviews with your potential clients, with your existing clients, etc. So, vinlog ko na kanina, nagsalita-salita na ako sa camera, and natrim ko na rin siya sa Premiere Pro. So guys, rendering na yung vinlog ko kanina, kung makikita nyo. Rendering. So, yan, natrim ko na. Abangan nyo na lang mamaya. So, nag-order ako ng earbuds. Mas malakas daw to sa AirPods. And ito, pang-affiliate ko to. Mamaya i-unbox ko. The reason why I'm filming this video right now, para lang alam niyo yung purpose nitong vlog na to. So, stay tuned. Panoorin nyo lang tong buong video. And I wish na may matututunan kayo and ma-enjoy nyo. So guys, dito ako sa bayan. Makikita nyo. Hinihintay ko si Mrs. kasi nag-grocery sila. While waiting, dito muna ako sa backseat kasi mag-film ako nitong 48 Laws of Power na book for my affiliate sa TikTok. So, nagti-TikTok affiliate ako guys sa mga hindi nakakaalam dyan. So, grind muna ako guys. Film lang ako. So guys, dito ako sa car wash. Magpapa-car wash na ako kaso kakasimula pa lang daw nagmamadali ako. May mga work akong gagawin. So, on the way ako ngayon sa mall. And tatry ko mag-work doon kasi ngayon may trangkaso ako. So, if magstay ako sa bahay, baka matulog lang ako. So, hindi ako magiging productive. So, if kabado ka sa interviews, panoorin mo lang tong video na to until the end. Ito kasi yung based sa experience ko. Unang-una talaga, kailangan mong malaman yung ins and outs ng business mo. Kailangan mong malaman yung kailangan nasa iyo yung knowledge talaga ng business mo. How it works, ano yung system mo, ano yung workflows mo, ano yung mga tools na gamit mo. For example, kailangan alam mo lahat para before ka sumabak sa gera, naka-prepare na lahat. So, yun yung parang bala mo. Like, know everything about yourself, about your business, and doon na magiging okay lahat. For example, bibigyan ko kayo ng example. Alam naman natin ngayon na uso na ngayon ang AI video generation. Sabi ko sa previous vlog ko na yun yung pinaka-importanting industry ngayon, lalo na ngayong 2026. If hindi mo alam yun, yung workflows, okay lang kahit hindi mo alam yung literal kung paano mag-generate. Kasi kung may mga editors ka naman na mag-generate nun ng mga B-rolls, at least, sana alam mo yung workflow, yung how it works, ano ba yung process from start to finish. Kahit alam mo lang yun, okay sana. Pero let's say, nag-outreach ka ng prospect, ganong industry, AI video generation, nagkaroon kayo ng meetings, tinanong niya sa yung workflow, and hindi ka makasagot. Di ba ang pangit naman nung ganun na nag-apply ka sa isang industry, tapos nung dumating na yun sa interview, isipin mo nakapasama ka pa sa initial interview, sa waiting list nila. Pero hindi mo alam yung galawan dun sa industry na yun. Talo ka. Like, anong isasagot mo sa potential client nun? Di ba? Very important, know your industry, know your business, know yourself. Yun yung pinaka-importante. So, yun yung number 1. Alalahanin nyo. Know your business. Number 2 naman, prepare everything. Ano ba yung mga i-prepare nyo? Of course, pinaka-importante, portfolio. Portfolio, CV, resume, kung ano man yung kailangan ng client based dun sa job description na nakita nyo. Kailangan, meron talaga kayong bala, may bomba kayo before kayo pumunta sa war. Like, pupunta ka ng war na wala kang dala, hindi naka-prepare lahat, di wala, talo ka pa rin. Preparation is the key sa lahat ng bagay. If pupunta ka, parang ako, nagdadrive ako. Everything is prepared. So if may gagawin ako something important, may meetings ako, nagpe-prepare ako, pupunta ako sa ganito, prepare, punta sa ganun, prepare. Yung mga sasabihin ko, everything is well prepared. Kasi once bad situations happen, at least alam ko yung gagawin ko. If mawalan ako ng client tomorrow, may solution ako. So sabi nga sa 48 Laws of Power na book, hindi ko lang kabisado kung anong law yun, pero sabi niya, plan all the way to the end. If bad situations arise, alam mo yung gagawin mo. Alam mo na yan, kalkulado mo na yan. Parang sa chess, may move kang ganun, may pinaplano pala si kalaban. Pag ginawa niya yon, at least may plan B ka, may plan C ka, hindi ka matatalo. Preparation is everything. Yun talaga yung importante.
Lalong-lalo na if you're gonna meet someone, businessman, kung sino man yan, potential client, you are ready. So, number 3 naman, never ever write a script. Only plan the agenda. Agenda ng meeting. Ano yung unang pag-usapan nyo? Ilista mo yun sa isang notebook. Number 1, greetings. Yan yung pinaka-importante sa meetings. I-greet nyo muna yung isa't isa para ma-break nyo yung ice. And maging komportable kayo sa isa't isa. After nyo nang i-greet yung isa't isa, now it's time to introduce yourselves. So my name is Shyrel Amol. I've been working in this industry for almost 3 years now. Mga ganon-ganon. And then, introduce din niya yung company niya. And then after that introduction, it's time to talk business na talaga. Yung bakit ka ba niya i-hire, may mga questions sa sa'yo. Pag tinanong niya sa'yo yun, dito na papasok yung preparation. Prepared ka sa isasagot mo. Kasi you know your business, you prepared all the things that you need to prepare, portfolio, ganun-ganun. And panalo ka na kasi alam mo na isasagot mo. Like, dito na papasok yun. And after questions, of course, discovery call lang yun. Magkakaroon pa kayo ng final meeting. So, madami kasi kayong mini-meeting ng client na yan. Kaya, initial interview, madami yan. So, most likely, magkakaroon kayo ng final interview. So, panalong-panalo ka if sa initial interview nakuha ka na. Na-try ko yun sa isang client. Yung client ko pa rin ngayon, my biggest client. School zone ahead. Isang interview lang talaga. And pasok na ako. So, kailangan patawanin mo lang siya, of course. Patawanin niyo yung client. Pinaka-importante makita niya yung attitude niyo. Hindi yung pagsasalita niyo. My experience in video editing is wala kayong energy. Dapat sabihin mo, yeah, I've been working for almost 3 years in video editing. And kailangan makita yung energy niyo kasi hindi lang yan sa skills nyo, kahit sobrang galing nyo sa After Effects or sa AI. If nakita nila yung personality mo okay, pasok ka agad. Pinaka-biggest yan. The only way to build connection with someone, first impression, last, of course, alam nyo naman yan. Tapos kailangan nyo makuha nyo yung loob niya talaga. Kailangan mapasabi nyo sila na, oy, I like this guy. Tapos, kailangan gustuhin nila na maka-work kayo dahil sa energy nyo, sa personality nyo, napapatawa nyo si potential client. Sobrang laki ng chances nyo na makuha talaga. I think yan yung pinaka-biggest factor kung bakit ako nakakakuha ng clients talaga. Kasi the way I portray myself to those potential clients, nagugustuhan nila ako talaga. And of course, syempre, pogi rin. Okay guys, andito na ako sa SM. So, dun ko na kayo ulit kakausapin sa coffee shop guys. Bye muna. Pogi nung Tesla guys, oh. Trip ko yung gulong niya, oh. Ang linis tignan. Pogi. Soon talaga magte-Tesla na ako. So, hanap tayong parking. Sana may bakante yung charging. So, if nag-charge ako ngayon, yung punta natin sa SM, libre na. Parang di na ako talaga gumastos sa gas. Sayang guys, meron naka-charge. Sayang. So, doon tayo sa dating gawi. Paborito ko. So guys, paborito ko to. Dito sa Botenju. Ito lagi order ko. So, order na tayo. Isang diced teriyaki beef po. So, hindi ko siya available. Ay, wala po. Yes. So guys, wala yung beef. Pork na lang in order. And guys, dumating na yung aking order. So, pork katsu. Mukhang masarap. So guys, hindi na ako natuloy sa coffee shop. Sobrang ingay kasi. And maraming tao. Parang nakaka-distract pag nag-work ako doon. Ang gagawin ko na lang, balik na lang ako sa bahay. Tapos doon na lang ako mag-grind. So, yun. Ang parang nangyari ngayon, parang nag-vlog ako habang nagra-road trip. Which is productive naman. So, saan na ba tayo? Actually, na-discuss ko na lahat ng mga factors. So, ito yung huling advice ko sa inyo.
Exposure and repetitions are the keys. So if gusto mong masanay at maging magaling sa isang bagay, kailangan mong i-expose yung sarili mo and kailangan mong i-repeat lagi yung ginagawa mo. Expose mo yung sarili mo by going to many interviews until maging manhid ka na, wala ka ng hiya, wala ka ng kaba. And also, kailangan i-repeat mo lagi yung ginagawa mo. Repetition. Always mong ginagawa. So, short story lang about sa first ever interview ko sa isang international client. Yung unang client ko na Pinay, parang walang kaba. Kasi of course, kalahi natin, same language, same culture. Pero nung first ever meeting ko sa US na client, ito yung project-based client ko dati, pinaka first ever na US. Talagang kinakabahan ako, guys. Yung dito ko, nag-shake. And yung English accent ko, hindi pa maganda nun. And naalala ko, nag-write pa ako ng script ko nun. Nag-write ako ng script, and then nag-practice pa ako. As in, many hours ako nag-prepare para lang sa meeting na yon. And to be honest, ngayon, wala nang ganun, guys. If may meeting ako mamaya, hintayin ko na lang yung mamaya. Lahat ng preparation ko is prepared na talaga. Google Drive, everything is well prepared na. Alam ko yung business ko. Kilala ko yung business ko. That is why, pag may meeting ako, instantly, pasok lang ako ng meeting, wala nang practice, and wala na rin kaba. Kaya ganun na ako ngayon kasi na-expose ako ng maraming beses, tapos lagi ko siyang ginagawa until one day, wala na talagang hiya. Advice ko lang sa inyo, if gusto nyo maging magaling sa isang bagay, paulit-ulit ko lang sinasabi, gusto mong magaling ka mag-drive ka lagi. Gusto mong magaling sa interviews, makipag-interview ka lagi. Gusto mong gumaling sa boxing, okay, mag-boxing ka lagi. Kung gusto nyo maging magaling sa isang bagay, ganun lang yung techniques ko. Exposure and repetitions are the keys. Bye.